Susugan ko na yung community feels ni Bench highlighting, especially our 40th anniversary. Kaya sa katabi mo, sabi mo, Happy 40th Anniversary. Yan. At natutuwa ako kasi kanina when I entered, medyo galing ako sa baba, nagturo po ako. Nung pagpunta ko dito, ang daming medyo mas madami na yung tao than the usual. At piyesta na yung feel. At which is I always na nakikita every afternoon ng 4 p.m. So natutuwa ako. Kaya nung sinususugan na ni Bench dito na we are one, yung nakikita po yon. Thank you. Pag nagda-celebrate tayo ng 40th year, nakikita natin yung relationship natin. We are together. Sabi nga gano'n, at kanina pa niya ine-emphasize dun sa kanyang transition na we are together. Ang sarap talaga. Tapos meron pa tayong pinangahawakan na katapatan ng Diyos for 40 years. At kung sinasabi ni Bench na are you going to have another 40 years of marriage, tayo naman, are you willing to have another 40 years of ministry and service to honor God and make disciples? Can I hear your answer? Another answer? Yan. Kaya ang sarap ngayon na tayo ay nagdiriwang ng ating anibersaryo. But by the way, in the 15th century, alam niyo po ba, na-imbento ang printing press, si Johannes Gutenberg. Pag mass-com kaya ng unang sasalpok sa'yo kasi before the printing press, wala, face-to-face lang at interpersonal ang communication. Kung sino lang kausap mo, dun lang. Pero nang nagsimula siya, it's a great hallmark kasi highlight siya. Kasi from face-to-face interpersonal communication, nagkaroon na ng mass communication. Dahil dito, marami ka ng mensahe na mapapadala at makapag-uusap at magkaka-receive ka ng mensahe because of the written copies, printed and distributed. But, natapos na ang post-Gutenberg era. Kailan? Nang ang impormasyon at mensahe ay masishare hindi lang sa printed copies, kundi sa radyo, sa TV, at mga pelikula, even up to the computers. Eventually, dumating ang internet at social media. Nakita nyo? Hindi na mahirap ang mensahe. Hindi na mahirap mag-communicate. Hindi na mahirap makareceive ng mga mensahe. All because of this. Alam nyo na po ba, ang tawag sa panahon ng ito ay information age. Kaya ang sabi rito, post-Gutenberg to, lalo na, yung social media. Hindi na lang pampubliko, talagang one-to-one ka. Yung meron ka ngayong platform para sabihin kung anong gusto mong sabihin. So messaging other people and receiving message is not a problem. In fact, nagkaroon tayo ng vast information age and social media shape in an unprecedented scale yung the way we communicate, the way we message people. Sa volume, sa klase ng mensahe na ating natatanggap at ipinapadala. Pero, sa dami ng ating natatanggap at pinadadalang mensahe, may laging napapabayaan o hindi binibigyan ng pansin ang mensahe at paalala ng Panginoon. And at the second week of our From Mission Field to Mission Force, we are going into our mandate. Ano ang mandato ng Diyos sa lahat ng mga Kristiyano? Yun ang pag-uusapan natin at kukunin natin ang Psalm 78 verses 1 to 11 to see through it what is our mandate. Let us all rise. Tayo po tayo at basahin natin ang ating selected passage.
Nasa page 280 po. Amen na po ba dun sa first group? Amen na po ba? Are you in the page na po? Second. Third. Fourth. Ini-exercise ko yung community feels natin. Kaya may ganun. Okay? 1, 2, 3, let's read. Go. Give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in parable. I will utter dark sayings from of old, things that we have heard and known that our fathers have told us. We will not hide from our children, but to tell the Ephraimites, armed with a bow, turned back on the day of battle. They did not keep God's covenant, but refused to walk according to His law. They forget His works and the wonders that He had shown them. Lord, thank you. Again, we have read your word, your message, na ikikip namin, pag-aaralan namin, para ito din ang maging mensahe namin para rin sa iba. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan na. Makinig kayo. Ay, tayo pala. Kasi community tayo. Makinig tayo. Kasi tingnan nyo yung sa first verse kagad. Give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. Give ear. Ang sabi niya, may command siya na give ear. Alam niyo po sino gumawa nito? Si Asaph. He is a prophet, a leader with authority. Yung sabi niya, makinig kayo is a voice of authority. Siguro nga dahil hindi na pinapansin, hindi pinapakinggan, kaya it should be a voice of authority, a voice that demands undivided attention. And kailangan ng serious attention. Kaya sabi, makinig kayo. Give ear. Ganon ka-importante kasi yung sasabihin niya, incline your ears to my words of mouth kasi ang sasabihin niya is a message of life and death. Buhay at kamatayan, bakit hindi mo pakikinggan? And then, in next verse, sabi niya, I will open my mouth in parable. Ayan na pa, parable. Di ba ang term natin sa parable, talinghaga? Kahit nga ngayon, binabasa natin yung mga talinghaga sa New Testament. Ay, talinghaga, hindi alam yung ibig sabihin. Malalim, hindi maintindihan. Tapos anong sabi niya? I will utter dark saying. Dark saying. Di ba gano'n? Ipapakinggan ka namin. Bakit naman parable? Sana diretsuhan na. Bakit dark saying? Pero tingnan niyo po. Things that we have heard and known that our fathers have told us. Alam nyo na to, narinig nyo na to, so hindi siya parable. Hindi siya dark saying. You know this. Yun yung sabi niya. Very confident yung prophet, yung psalmist, na alam nyo na to, narinig nyo na to, sinabi na to sa inyo. The message are not actually hard to understand. They already have heard it and they knew it. Bakit naging patuloy siyang parang parable? O sige, Filipino old saying. Ano sabi natin? Lahat ng gubat ay may as. Alam pa ba ito ng mga millennial? Narinig nyo ba to? O tingnan nyo, parang hindi na narinig. Pero tayo alam na natin. Tapos ano pang alam natin? Anong sayings natin? Kung pukuling ka ng bato, tinapay ang iganti mo. Diba? These are virtues, these are sayings, these are teaching, na alam na natin, nasasabi yun sa amin. Narinig na ba ulit ng mga bata?
Hala, hindi na rin. Ang sabi niya, batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na may palamang bato. Nakaganti ka. Isa pa, pag may tiyaga, yun at least alam. This is actually what's happening. Yung saying na mabuti, yung aral na mabuti, yung turo na mabuti, hindi na alam ng ibang tao. Di ba ang gaganda? Tingnan mo those virtue, magtiyaga ka. Pag may sinuksok, di ba? Sayings, pero may laman. Mayroong patnubay sa buhay. It's actually life and death at the end. Pumunta ka ba naman sa gubat, di natuklay ka ng ahas, patay ka. Ibig sabihin, these are sayings, ganun din yung sinasabi ni Aesop. Merong mga saying of the old. Punta na tayo sa sayings of the millennial. Random kung ginugel. Anong sabi? Do what you feel in your heart to be right. For you'll be criticized anyway. Gawin mo na ang gusto mo. Kahit pupulaan ka naman eh. Gawin mo na gusto mo. Sumunod, the best investment is yourself. Google lang nagbigay sa akin yan ha. Sabi ko, sayings of the millennial. Yan ang lumabas. Eto. Anong pronunciation? Chugi? Chugi? And proud? Tingnan mo. Kami hindi namin alam. Para palang pati ba mga millennial, hindi din alam. Sige, 101 tayo ng bagong word. Chugi is something or someone who is outdated. Trying too hard to be trendy or lacking in style and original. Trying hard. Diba? Sa atin, Chugi, TS yun. T-S-I-G. Tingnan nyo, nakita nyo? This is actually what I am saying. May mga bagay na hindi natin na alam kasi hindi nasasabi na sa atin. Katulad nito, hindi nyo pa din alam, baka sa Amerika to. Tapos tingnan nyo po, it also reflects the people, the attitude and the character of the generation. In no offense sa mga bagong bata. Tingnan nyo yung reflection dito, di ba? Virtue, magsikap ka, magtiyaga ka, huwag kang gumante. Tingnan nyo to. 3 lang yan ha. Sino hari? Di ba? Me, my, and myself. So the saying that is circulating in a certain period reflects the kind of attitude and heart that they have. Pero yung mga mabubuting mga luma, nakalimutan na, hindi na nga alam yung tiyaga-tiyaga at nilaga eh. Yun yung sinasabi ni Aesop. Ngayon, balikan ko lang. Things that we have heard and known that our fathers have told us, hindi na naiintindihan kasi hindi iniintindi. Hindi siya wala, hindi siya parable, hindi siya talangaga. Kaso dahil hindi iniintindi, hindi naiintindihan kasi hindi iniintindi. When the message are being brought, pero walang full attention, hindi iintindihin. Kasi nga luma na yan. Wag na, tsugi na ako. Ang gusto mo. Di ba, sakalam? Di ba? Mas luma pa pala, manifest. Hindi ko pa rin siya maintindihan, yung manifest. Vibes. Come in, there's a certain vibes. Sabing ganon. Pag ganun pa, Kasi, sabi ba, sabi pa, di ba? Hindi alam, kasi hindi. Kasi luma na yan. May bago na. Hindi kasi uso, may bago na, hindi nga naiintindihan kasi hindi na itinuturo. Imagine mo yung tiyaga-tiyaga. Pag may sinuksok, may madudukot. Importante 'yon. Kasi hindi na tinuturo yung sayings. Yung aral. Galangin mo ang nanay at tatay mo. Wala na ata yun. Kasi hindi na ulit-ulit. What are the messages? So, ganun siya. O kaya kasi, nalimutan na, hindi na naituturo. That is exactly the context. Kaya si Aesop, sabi niya, give ear to my words and teaching.
Tapos alam niyo po ba, pag binasa natin to, sabi niya, pakinggan niyo ako, sabi nung psalmist. Ang sasabi niya is about, gayang sinabi ni Bench kanina, it's about the goodness of God and His greatness. Kanino? Sa matitigas ang ulong Israelita. Unworthy people, unparalleled ingratitude. Alam niyo ba, dami kong scholar naman, commentary. Ang sinabi nila sa Israel dito sa 78, ingrata, ungrateful, abuse of God's favor. Yan yung mga term, ha? His message is about the stupid ignorance and insensibleness of Israel. Yun yung sinabi niya, kaya makinig kayo. Alam nyo kung ano ang pinakakaubuan ng 78? Mula, nakalagay dito, and that they shouldn't be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation whose heart was not steadfast, whose spirit was not faithful to God. Makinig kayo, ito yung sabi. Ngayon, makinig kayo kasi yung ninuno nyo ay makukulit. So makinig tayo para hindi na matulad sa ating mga ninuno. Di ba po? Kaya sabi nga, makinig kayo sa mensahe ng Diyos. Kaso kapag hindi inintindi ang mensahe ng Diyos, paano na? At ang iintindi natin ay mga tsugi-like, sakalam, and hindi masama po yun. What is reflected, the virtue and the principle there, na nakalimutan na yung kayamanan ng virtue, old saying, or mas particular ang Bible. With all the vast communication and messages na nare-receive natin at sinasabi natin sa iba tapos wala yun, ano mangyayari sa Pilipinas? Ano mangyayari sa mundo? Magiging katulad nung mga tao dun sa Israel na ingrato or unfaithful kay God. Tingnan nyo, mula sa verse 9 hanggang 72, it's a long list of Israel disobedience and ingratitude in spite of God's repeated mercy for them mula Exodus hanggang wilderness. Nung pumasok na sila sa promised land, repeated yung nakalagay doon sa 78 na Psalms. I'll give you just an example. Alam niyo kung uubusin ko dito, madudurog na tayo sa kakulitan ng tao in general. Ayun na nga yung sinabi ni Benz. The Ephraimites, armed with bow, turned back on the day of battle. They did not keep God's covenant, but refuses to walk according to His law. Umatras na, tapos hindi na nila sinunod ang teaching ni God, ang mensahe ni God. Though they forget His works and wonders that He had shown them. Kinalimutan. Matapos silang iligtas ng Diyos, kinalimutan. Tignan mo, sa verse 17, tumalo na ako ng 17, yet, they sinned still more against Him, rebelling against the Most High in the desert. Alam niyo yung yet na yan? Sa upper verses, yung inalis sila sa Egypt, sinabi dito, talagang inilista din, hinati ng Diyos ang Red Sea. Pinakain ko kayo ng mana. Grabe lahat yun. And yet, nakikita nyo, there is a strong tendency for people despite experiencing God's blessing, malilimutan. Kaya sasabihin, makinig kayo. Uulit-ulitin ko ang mensahe ng Diyos. Mabilis tayong makalimot bilang tao. Verse 19, tingnan nyo. They spoke against God saying, can God spread a table in the wilderness? Diba? Sige nga, aalis kami doon sa wilderness, meron pa kaming dulang, nakakain kami, mag-happy-happy kami. Look at how they insulted God. Wala silang pagkain, nireklamo nila, wala silang tubig. Anong ginawa ni God? He struck the rock so that water gushed out and stream overflowed. Tubig ba kailangan nyo? Wala pang bayad. Mineral water. Distilled water. Can He also give, tingnan nyo naman, binigyan ng, may tubig na kami. Meron ba kaming tinapay? Can He give bread?
Tapos hindi lang tinapay, gusto namin may meat. Di ba? Grabing tao. Talaga nung binabasa ko, ang 78, hiyang-hiya ako sa pagiging tao ko. Hindi lang naman Israel yung ganun eh. Binigyan ka, tapos you want more. Tapos you insult God. Because they did not believe in God and did not trust His saving power. 54, lumaktaw na ako kasi baka durog na tayo pag inisa-isa ko pa. Talo na tayo sa 54, which is umenter na sila sa promised land. He brought them to His holy land, to the mountain which His right hand has won. He drove out nation before them. May mga nandoon, pinalayas ng Diyos para idali ng kanyang chosen people. He apportioned them for a possession and settled the tribe of Israel in their tent. Ito na naman si Yet. Yet they tested and rebelled against the Most High and did not keep His testimonies. Yung turo na naman ang nakalimutan at pinabayaan. But turned away and acted treacherously like their ninuno, twisted like a deceitful bow. Kaya makinig para hindi repeated ang maling buhay at maling journey ng pananampalataya kay God. Kaya balik tayo sa give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. Diba? Nakarelate na kayo kay Asaph. Ganun siya ka-authoritative. Ganun siya nagsabi kung gaano ka-importante ang kanyang mensahe. It is life and death and also eternity. Kaya nasabi niyan. Pero pag binasa mo lang ng ganyan, nung binabasa ko na, ay talaga pala, makikinig ako. Oo na, oo po. And he really demanded full attention. Then in verse 5, para makita natin yung sinasabi niya, ano ang pakikinggan? Sinabi na niya kay Jacob pa lang, wala pang Egypt. Kay Jacob pa lang, gumawa na siya ng teaching. Gumawa na siya ng law. Gumawa na siya ng principle bilang bayan ng Diyos. A law in Israel way before their time in the wilderness, which commanded our fathers to teach to their children. Nung time nila Jacob, binigyan na sila ng covenant promise, binigyan na sila ng turo. Ang sabi, ituro nyo yan sa mga anak nyo. Hindi ata tinuro. Ano ituturo? O kaya tinuro? Hindi naman inintindi. Kaya tinuro, luma na yan, bago na ngayon. Hindi na siya uso. The Word of God is timeless. Non-negotiable of its power and its authority, this life and in eternity. Kapag minamaliit ang salita ng Diyos, lumabang ka sa puso mo na hindi ka padadaya sa sinabi niya. Yan, bago na ngayon, nagbago na din si Lord. Binigay niya na, piniryudan niya ang Bible for us not to put others na mag-a-add, wala. Para ito ay ang ultimate standard natin na mensahe sa atin, na imemensahe natin sa ating mga anak. Teach them. Okay, balik lang ako. Pero sa dami ng ating natanggap at pinadalang mensahe, may laging napapabayaan o hindi binibigyan ng pansin ang mensahe at ang paalala ng Diyos. Both young and old, all generation, huwag kaligtaan ang mensahe ng Diyos na laging pakikinggan at sa next level, yun ang ating ituturo. Kung mahal natin ang ating mga anak, turuan sila at sabihin sa kanila ang salita
at ang mensahe ng Diyos. We will not hide them from their children, but tell to the coming generation what? The glorious deeds of the Lord, yung mga mabubuting bagay, yung ginawa ng Diyos, and His might, and the wonders that He has done. Ulit-ulitin natin kasi ingrato nga ang tao. Kaya ulitin mo, ay si God nang nagbigay niyan. Alam nyo sa faith development ng pamilya, ng mga bata, theory po ito ng education. Ang faith development is always, ikukwento mo yung kwento na pinagpala kayo ng Diyos. Tapos yung bata pa lang siya, alam niya na nagaling yun kay God. Hanggang lumalaki. Anak, ang nagbigay ng pang-tuition fee mo, preschool pa lang siya. Si God. High school, si God. Nung college na, si God pa rin. They will be grateful kay God. All because we are telling our story of God's faithfulness to them. 40 years, kaya tayo umuulit, pumunta tayo sa simula upang makita natin na faithful si God. Yun ang binabato namin sa inyo. Binabato natin sa anak natin. You love your children, give them the kwento of God, His greatness and His love and His teaching. So that they should tingnan nyo po. Bakit ikukwento? Bakit ituturo? Bakit pakikinggan? So they shall set. Okay, nahuli na ako. Yan. So that they should set their hope in God. Kailangan they are so mindful, aware, not just aware, they know who God is. Para ang hope nila, kay God. Hindi laging maganda ang buhay. Pag nagkaroon siya ng diskaril sa buhay, ang hope niya ay si God. Pag maliit, pwede pa nating punta ka sa kids. Pero pag lumalaki na, take time and effort to bring them at the church, to put them in the, victory group or whatever, padalhin nyo sa campus hangout. The church is responsive to that need for our children to really know who God is so that their hope will be in God and not forget the works of God. Paring anak nyo, kahit ang tagumpay-tagumpay na, si God pa rin ang God. Para kapag magtatayo sila ng sarili ng buhay at pamilya, si God pa rin. It is not that the Lord is so, may malaking ego para ikwento ng ikwento. Hindi. The knowledge of God is salvation. The knowledge of God is salvation and eternity. Also, when we teach always and transfer and always speak the teaching of God, they will keep His commandments. Para yung takot at respeto natin sa Diyos ay naroon. Hindi tayo mamumuhay ng pasaway at palikuliko. I tell you, the knowledge of God, pagkilala ang Diyos, nagkakaroon ng pagpapala at tagumpay. Yung Psalm 78 is both warning and salvation of our children and all men. Kapag sinupod natin siya, sinunod natin yung mandato natin, may kaligtasan sila. Ngayon, sinasabi, mag-warning para ang kaligtasan at ang pagpapala at patnubay ng Diyos, mabuting buhay ay nasasecure natin sa mga tao at sa iba pang mga tao. Ang ating mandato, ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo at ang pagpapasakop sa Kanyang pagiging Panginoon. That is our mandate. That is our message. Yan na, huwag nating kalilimutan. Babalik ako, that is our 40th year. Saan tayo nagsimula? Sa Tandem Cinema. Diyan po sila. Doon sila sa baba. Pag may umuulan, tumatagas-tagas yung ulan. But they started there. Anong sabi nila? They started with this mandate.
Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them, parang kay Asaph din, to observe all that I have commanded, and behold, I am with you always to the end of age. Purihin ang Diyos 40 years after. Salamat, buhay pa yung mga nagsimula sa atin. They can personally testify of how difficult was it na ang mga, minsan pinagtatawanan namin, ganun pa yung, kasi kakaiba na ang pormahan nila ngayon. Pero noon dati, maluluwang din, mga ganun. Sila mismo natatawa sila sa itsura nila. But beyond that, it is how they have started to also do the mandate. Mula noon, after 40 years. One time pa nga nung, hindi ko alam, Christian na din ako noon. Huli. Yung tandem, ano yun? Sinehan yun. So minsan, nanonood ka ng sine, tapos may mga nakalagay na Christian. Kasi pagdating ata ng linggo, inuupahan nila. Umabot pa sila doon. Ang dami nilang pinagdaanan. At ngayon, pag sinabi mong victory, pero may mga taong yung saying of the old, hindi nila kinalimutan. They kept reminding themselves, makinig. Tapos yun ang tinransfer, at inabutan tayo. Salamat sa Diyos. Hindi lang victory. All those Christians who heard the word of God and kept them in their hearts and continue distributing or circulating the message. 40 years of God's faithfulness, localize natin. 11? Tama ba? Going 12 years of God's faithfulness sa Victory May Kawayan. Yung umpisa hanggang sayon na 12, iisa pa rin. Same thing. The mandate to make disciple. Sana hindi kayo maiirita na we always do two things here, inuulit-ulit, para lagi nating napapakinggan at lagi nating napapaalala sa sarili kung bakit tayong lahat dito ay nagsasama-sama. Pupunta po ako sa push nila bench ng community. Sabi ko sa worship team, dito na po kayo, mga tropa. Tropa talaga. Alam mo, sabi ko sa kanila, we will decide. Pero yung pinili niyong kanta, pwedeng community. This time, as we move forward to the 40th year of victory in general, and our pagpunta natin ng 12, we can decide. Are you willing to decide as a community? Parang tatlo lang kami Are you willing to decide that we will go on and we will pursue the mandate to honor God and make disciple? Yes. Parang mahina dito sila, kayo lang banda dun malakas. And make the mandate and do the mandate. Yes. Parang mas malakas pa rin sila. And do the mandate. Yes. Ayun, napapagano na ako. Tapos dito pa ulit. Are you willing to continue what we have started to honor God and make disciples?